Hello guys, welcome to 5th Generation Hobby Shop. Shoutout po pala kay Sir Ronald ng Makati, sir. Welcome. This is your unit po, the Crossman SNR 357 Dual Ammo Airgun Revolver. So, testing natin. This is the packaging po ng unit. So, ngayon, dahil itetest natin, bubuksan na natin at sisirain na natin yung packaging. Ayan, so before that, ito po yung specs niya. Ayan, mechanism is revolver, 12G CO2 cartridge yung power source. Caliber is, pwede siya, yun nga po, dual ammo siya, pwede siyang steel BBs, pwede rin po siyang, pellets. So, pwedeng pellets, pwede rin steel BBs, dual ammo po siya. So, it comes with the two sets ng shells. Ito po yung pang pellets and then yung pambibis na kasalpak. Bubuksan natin yan mamaya. So, ayan po, yung weight niya is 1.92 pounds. Tapos, yung length niya is 8.125 inches. Yung front sight niya is fixed. Rear sight niya is adjustable. Then, ang safety is slide. Ayan. Up to 400 APS. Pag alloy pellets, mas magaan yung alloy pellets. So, 495 BPS. Pag yung lead pellets naman or yung tingga, up to 350 kasi mas mabigat na po yung tingga, yung lead. Okay? So, ngayon, bubuksan na natin. Again, shoutout po kay Sir Ronald of Makati. Sisirain ko na po yung sealed. Then, ibabalik ko na lang po ulit dito after the testing. So, ayan. Buksan din natin dito. Pwede ka rin sir mag-avail ng aming, meron kaming available na hard case. Bigay ko na lang sa inyo ng mura. Para po mas maganda meron kang case kasi yung packaging masisira na to eh. Hindi rin maganda kung dito mo siya i-stock kasi magagasgas yung unit mo dahil plastic siya eh. So ito, pakita ko sa iyo sir, pwede siyang meron tayong available na ito. Meron tayong available na hard case. Yan, mura lang yan. Yung hard case natin, kasyang-kasya dyan yung ating revolver. So mamaya lalagay natin. Buksan na natin muna. Okay, dahan-dahan lang. Ayan, tapos lang, dito yung hard case. So, bali, hindi pa po kasama nung hard case, sir, no? Bali, aalok ko lang sa inyo para mas maganda. Maingatan natin yung unit pag may hard case. Kasi yung packaging niya, hindi siya box, eh. Plastic lang siya, yan. Kasyang-kasya dyan yung unit mo, sir. Yan. So, kung gusto mo mag-avail, message ka lang, sir. PM ka lang. Yan. Saktong-sakto yung hard case. Okay? So, bali, ito pala, ito yung unit. Ayan, ito yung safe. Yan, ito yung safe. So, bali, yung S, pag push mo siya backward, safe po yan. Yan, safe. Ngayon, pag i-open mo siya, push mo siya forward, and then, push mo yung tawag nito, yung cylinder or yung rotary. Yan, push mo siya. Tapos, ayan na yun. Yan na yung shell. Shell cartridge po ang tawag dyan. Shell cartridge. Ito naman po, ito po yung pang bibis. So, ito po yung pang bibis. Tapos, bali, lagay lang natin dito, sir, Ito yung pang bibis. Tapos, ito naman po yung pang pellets. Ito yung pang pellets na shell. So, bali, dalawang set po yung kasama. And then, bukod po dyan, meron po siyang kasamang CO2. Dahil CO2 powered siya. 5 pieces po na CO2. Ayan. ESG brand. Ayan. Pwede po kayong gumamit ng ibang brand. ESG or Crossman. Pwede rin. Pwede rin kayong gumamit. ESG yung kadalasan namin ginagamit. Maganda rin ang ESG. 5 piraso niyan. And then, dahil dual ammo siya, meron siyang kasamang pellets, tsaka steel BBs. Ang pellets niya, nakasama is 250 shots. Yan. 7.4 grains.
na pellets. This is lead pellets po, no? Lead pellets siya. So, mas mabigat siya compared to alloy pellets. And the BBs is 4.5 mm, 5.1 grains. So, mas magaan ang BBs compared to pellets. Meron ding mabibigat na pellets. Okay? Meron pa pong mas mabigat na pellets. Meron po ako papakita sa inyong pellets, na special na pellets na pwede rin gamitin sa ating revolver. So, pakita ko lang sa inyo. Okay, so pwede rin po kayong gumamit, sir, ng mas mabigat na pellets. Katulad nito, this one is caliber 177 also, 10.34 grains. So, mas mabigat siya compare doon sa free. Yan free is 7.4. So, ito, mas mabigat siya, round pellet siya, 10.34. Yung kasama niyang free ay flathead. Yan, flathead siya. Ngayon, pwede kayong gumamit nito. Ngayon, meron din po tayong special na pellets na 177. Ito po yung red fire ng Gamo. Yan po yun. Yan, no, sorry, caliber 22 pala yan. Okay, this one. Yan, sir. Yan. Caliber 177. This one is 7.87 grains. Mas magaan siya. Pero, tingnan nyo po. Yan. Ang tulis. Yan. Pwede rin po ito sa unit nyo, sir. Sa SNR 357. Pwede po siya. Kasi, pwede siyang pellets. Pwede rin po siya. Okay? Pwede po sa unit nyo ito. Ito po yung special na pellets. Ilang piraso lang po ang meron. Ilang stock lang ang meron ako nito. So, limited stock lang. So, this one is sold separately. Kung gusto nyo mag-avail din, PM lang po. This one is the Red Fire. Ayan. Red Fire by Gamo. Ano siya? Pointed siya. Okay? And then, yun nga, ulitin natin yung mga kasama, sir. Yung CO2, yung dalawang set ng ng shell, and the Crossman flathead, 250 shots, and the steel BBs, yan po yung kasama. And then, yung silicone oil. Okay, so bali yan po yung mga kasama sa unit. Bukod po sa hard case. So, bali, pinakita ko lang sa inyo yung hard case dahil nga yung ating packaging ay plastic lang. So, pag nabuksan na, mas maganda kung nakasilid siya sa hard case para hindi siya magagasgas. Okay? So, ayan. Now, before tayo maglagay ng CO2, so, bali kasi dito yung CO2, di ba? Ayan. So, bali, slide nyo lang yung grip. Huwag nyo na pong tatanggalin yung grip cover. Huwag nyo pong tatanggalin. Ganyan lang. Ayan. Slide nyo lang. Then, ganyan. Huwag nyo pong tatanggalin na. No? Ngayon, bago tayo maglalagay ng CO2, lagyan natin ng oil, silicone oil, yung part na to. Yan, yung part na yan, lagyan nyo po yan ng oil. Konting oil lang, patakan lang natin. Yan. And then, lagyan nyo rin po itong bulb ng oil. Yan, part na yan, dapat laging may oil. And then, yung part na to, yung may butas. Kita ba? Yan, hindi masyadong klaro. Yan, yung part na yan, lagyan nyo po yan ng oil. Yan. Okay. So, mas maganda kung lubricated. Okay. So, ayan. Ngayon, tsaka tayo maglalagay ng CO2. Lagyan na natin ng CO2. Luwagan lang natin yung lock. I-fit natin yung CO2 and then pigilan. Okay, pigilan nyo po yung CO2. Ayan, katulad yan, pipigilan ko para hindi siya umikot. Then, hihigpitan ko. So, kailangan mabilis po. Ayan, okay. So, may narinig kang parang sumingaw ng konti kasi nabutas na po yung CO2 nun. So, once na nabutas na po yan, nilagay nyo bago nabutas, hindi nyo na po pwedeng tanggalin yun. Kasi pag tinanggal nyo po yun, sayang yung CO2, sisingaw na po yun. Kasi may butas na po siya. Yung bagong CO2 na wala pang butas, ganyan po.
Wala pa po siyang butas. Ngayon, pag nilagay nyo yun dyan, mabubutas na po yan. Ngayon, pag i-stack nyo po yung, halimbawa, nakalagay na po yung CO2, gamitin nyo po yung CO2 at i-stack nyo lang po within 24 hours. Within 24 hours lang po. Kailangan po siyang i-release within 24 hours. Huwag nyo po siyang hayaang tumagal dyan. Kasi pag, especially kung bagong lagay, kumbaga, malakas pa yung pressure niya ng CO2, maghahanap po yan ng labasan. Maghahanap po ng labasan, so doon po nagkakaroon ng premature leak. Dadaan po yan sa valve, tapos maghahanap po siya ng labasan, doon po nagkakaroon ng premature leak. So, mas maganda kung i-stack nyo siya ng matagal, tanggalin nyo yung CO2, and then lagi nyo pong papatakan. Always, lagi nyo pong papatakan ng oil. Kasi kailangan lubricated palagi yung mga O-rings. May mga O-rings po yan sa loob. Ngayon, pag hindi nyo nilubricate yung mga O-rings, tapos in-stack nyo, tapos hindi nyo naman hinayaan nyo lang, hindi nyo nilubricate, nagkakaroon din po ng singaw yun kasi yung goma, yung O-ring, lulutong po yun. So, pag malutong na, then, pag naglagay kayo ulit, pansin nyo, parang, sumingaw hindi naman ako naglagay ng CO2, bakit may singaw pa din? Kasi baka po, hindi po kayo naglagay ng oil, ng silicone oil. So, most important po talaga ang oil sa mga O-rings. Okay? So, balik lang natin yung cover. Ayan, and then, maglo-load tayo ngayon ng bala. Okay. Okay, ngayon, ang uunahin nating lagyan, etong shell. Okay, so wag po kayong malito, sir, no? Kung alin dito yung pang pellets at kung alin dito yung pang steel BBs. Yung pang pellets po ay ano siya, ang rubber niya nandito sa harapan. Ayan. Buksan natin. Okay. So ito po yung pang pellets. Pang pellets po yan. Ito naman po yung pang steel BBs. So, kung mapapansin nyo, yung pang pellets, walang rubber dyan. Banda dyan. Nandito po yung rubber niyan. Sa harapan. Ayan. Ngayon, yung pang BBs, nandito nasa harap yung pang BBs yung rubber. Pang pellets, nasa likod. Ayan. So, wag po kayong malilito. Yung pang BBs, yun po yung may rubber. Dyan, na mahaba. Yung pang pellets, ito po yun. Ayan. Okay? So, ngayon, lalagyan natin siya ng BBs. Load tayo ng BBs. So, sa BBs, dito po sa harap nalagay. Ayan, sa harapan. Kaya, lagyan natin ng 6. Ayan. Bali, ipipress nyo lang. Ayan, hindi naman yan mahuhulog. Press nyo lang. Ayan, kasi rubber po siya eh. Okay, so 6 na po yan. Ngayon, maglalagay naman tayo ng pellets. Pellets naman. Okay? Pellets naman ang lalagyan natin. So, bali sa pellets, this is the pellets. Yan yung flathead. Yan. Yan. So, this one is the nose. Yan, lagi nyo pong tatandaan yung nose, yan yung may butas. Ngayon, yung head, yan po yun. So, merong flathead, merong pointed, merong round head, round pellets. Yun, iba-iba po ang style ng pellets. Okay? So, yung nose, yan po yung nasa harapan. Okay, ito po yung shell. Okay, yung nose, yung may butas, yan po yung nasa harapan. Then, make sure na walang nakausli na pellets kasi pwedeng sumabit yun. So, hindi rin po dapat magkabaliktad. Tatabi natin yung meron ng laman. Okay? So, ayan. So, pwede po dito yung pinakita ko sa inyo kanina na special pellets, yung pointed. Pwede po. Ayan. So, kung gusto nyo pong mag-avail nun, sir,
PM lang po. Message lang po kayo. Okay, naka 6 na tayo. Ngayon, check natin kung meron na ba siyang kung nabutas na siya, no? Okay. Tapos, so ngayon, unahin natin i-test yung BBs, yung steel BBs. Okay, hindi natin siya matetest sa ating chrono kasi pinaayos ko pa yung aking chronograph. Okay, ngayon, itetest na lang natin siya dun sa bote. Testing natin dun sa bote. Okay, so unahin natin i-test yung BBs, steel BBs. Okay, again, shout out po kay Sir Ronald of Makati. Okay, so testing tayo. So, by the way, this is single and double action po siya, sir, no? When we say single and double action, raise muna natin. With the cocker po, with the cocker. So, pag single action, ibig sabihin po, single action, ibababa nyo po yung hammer. That's single action. Okay? Then, ididikak natin, no? So, ingat. Ayan, ganito po ang pagdidikak. Ayan, daan-daan lang. Ngayon, ang double action naman, hindi mo na ibababa yan, direkta na sa trigger. Kalabit. Direkta sa trigger. Yun po yung single and double action. Meron din kasing revolver na single action lang. Meron ding revolver na double action lang. Okay, meron pong ganun. But this one is single and double action. Okay? Testing na natin. Load tayo ng BBs, steel BBs. So, pwede rin kayong gumamit ng yung silver coated na BBs. Pwede rin yung copperhead BBs. This one is copperhead by Crossman. Okay. Testing. Okay, testing tayo, Sir Ronald. This is the Crossman SNR 357 by Crossman SNR 357 airgun revolver. Ayan. Okay, single and double action. Dual ammo. Okay, ngayon, naka-load dyan ay steel BBs. Okay, single action. Ayan, nakasave pala. Single action. Okay, make sure lang na meron. iPro kasi pwedeng bumanda, mag-ricochet yung ating bala. Steel BBs, di kasi yan nababasag. Okay, firing. Wasak. Okay. So, hindi ko natitirahin siguro dahil magkakalat eh. Pero tingnan nyo, one shot lang, basag talaga. Okay, ubusin lang natin yung 6 shots. Okay, 6 shots. Yun, bumabanda sa akin yung, yung bala. Okay, ngayon, naka 6 shots na tayo. Release natin yung shell. And then, i-testing naman natin ngayon yung pellets. Okay, now load tayo. Ay, sorry, nahulog yung baal. Okay. Now load tayo ng pellets. Ayan. Pakita ko lang sa inyo. Para talagang tayo. Pellets yan. Okay, yan yung pellets. Okay, flathead pellets. Okay. Single action. So, yun natin target. Firing. Yun yung single action. Mas magaan kalabitin pag single action. Pag double action, medyo malalim kasi siya. So, medyo mabigat. Okay? So, firing. Wala na. Okay? Tingnan nga natin yung lata. Ayan, yung lata. Kawawa. Sabagay, manipis lang siya eh. Pero talagang malakas din ang CO2 powered talaga. Okay, so ayan. Okay, so okay na po ang inyong unit, Sir Ronald. Kung may question pa po kayo, message lang po sa aming Facebook page. Now, sa mga gusto po at interested sa unit, ilalagay ko po yung contact information sa
description box or sa comment section. Check nyo na lang po, okay? So, yun lamang po. Thank you, sir, and have a nice day.